Miss Pam? Marlon. Good evening, Mr. Test. Good evening, sir. And congratulations po, ang galing-galing niyo sa Senate. Ano po pakiramdam niyo ngayon at nasabi niyo ang halos lahat ng gusto niyo sabihin sa Senado kanina? Alam mo, kulang pa ngayon eh. Totoo yan. Napakarami yung problema. Ito in connection with law and order or peace and order. Mamili ka na dyan sa dalawang salita. Alam mo kasi ang what bogs down really is ang number one natin, ang front is really the police. Yun sila yung una nating vanguard. But maraming pagkukulang sa police. Hindi dahil sa police, kundi dahil sa suporta ng gobyerno rin sa police. If you want equality police service, you have to support the police. Noong panahon ko, may palimbasa, mayaman ang syudad ng Davao because at that time, talagang there was a blooming of everything. Nagkaroon ng pera ang Davao. So in return, sinuportahan ko yung police because were it not for the police, hindi magkaroon ng law and order, pati hindi magkaroon ng progress ang syudad ng Davao. Nangunguna at noon panahon ko, without batting an eyelash, hindi naman ako nagyayabang, nauna kami sa Davao. Because inuna ko yung law and order. Along the way, marami akong nasagasaan. Karamihan niyang kriminal. Maraming namatay na kriminal. Hindi ko I'm not evading anything. Either encounter or whatever you want it to mean, bahala na kayo. Basta yung pag sinabi ko sa police, dahil nga prosecutor ako, matagal akong fiscal sa Davao, nakikita ko yung problema. So nang nag-mayor ako, sinabi ko, gusto ko ito. Ano sa police? Wala akong pakialam kung basta make the city peaceful. Yeah, along the way, yun yung sinasabi nila, mga extrajudicial killing sa Davao. Nanguna yun eh. Davao Death Squad. Wala na akong pakialam. Ang akin, ang resulta. Dahil ako nagpa-elect ng mayor, I promise the people that I will restore order in the city. And I will make the city progressive. At sa awa ng Diyos, sa tulong ng Diyos, pati tao, in a matter of about 3 years pag-upo ko, nag-bloom ang Davao. Nanguna. So sa Davao noon, magtindig lang ang pulis dyan na traffic, pumasok na itong mga NPA na doon, pak. In one day, minsan may 4 na pulis o 5 pulis ako natutumba. Kaya nung mayor ako, umakyat ako sa bukid. Kinausap po itong New People's Front. Ang mali naman itong yung mga liderato nila, nandito rin sa pamilya nila, nasa baba sa syudad. Sila yung mga student leaders na
naging radical, pumunta doon sa taas, naging commanders. Patay dito, patay doon. Sabi ko sa kanila, alam mo, hindi naman siguro ako bright. Pero alam ko kung saan yung pamilya ninyo. Pinapili kayo huminto. Pag humirit kayo ng isa, hihiritan ko kayo ng inosente. Kayo, mga kriminal. Tayo, mga kriminal tayo, nagpapatayan tayo. Pero kung hindi ninyo hintuan niyan sa siyudad ko, sa Davao City, pag binira ninyo yung mga pulis ko, hindi ninyo hintuan yan. Uubusin ko yung pamilya, susunugin ko yung bahay ninyo, pati yung pamilya ninyo. Kaya, nagkaroon kami ng truce. Kung mamili kayo, I mean, you cannot fuck the city for all time. You cannot have your cake and eat it too. Nandito ka sa syudad ko, ikaw na terrorize ka, nandiyan ka sa bukid, bababaan kayo, pinapatay ninyo yung mga barangay captain, pinapatay ninyo yung mga pulis. Nandito naman yung mga pamilya ninyo. Gagawin, pagka ganun, magkapatsi tayo. Magkapatsi, yan. Dito, patayin mo nila, patayin ko rin dito. So, mamili kayo. Kasi, pinili ako na ayaw kong mapahiya. Kasi ang campaign slogan ko, Davao City will be peaceful. At gagawin ko yan. Kaya nanguna kami. Naging aggressive seat kami. Gumanda ang Davao. Maraming nainggit. Kasi maganda ang Davao. Hanggang ngayon, yun ang so, parang Indian style. Apache beso. Alam mo, pakiusap tayo dito, pero kung hindi tayo makaintindihan, hiyain mo ako, magkahiyaan tayo, magpatayan talaga tayo dito. Mr. President, Na kung gusto ninyong inosente isali natin, kayo. Araw-araw niyo pinapatay niyo mga pulis. Pwede yan. Yes. Mr. President, walang duda ho na legacy niyo yung at napagtagumpayan niyo yung war on drugs, yung mga narco-politicians, yung mga uniforms na sangkot sa ipinagbabawal na gamot. Naniniwala ba kayo na bumalik na naman sila ngayon sa lipunan? Alam ko, pero nagdidistansya ako. Kasi retired na ako eh. At kung magsalita man ako, wala na rin ako mag-contribute because the only way that you can deal with the problem is to have the government power. Hawak mo ang pulis at anong gusto mong mangyari dyan sa syudad mo, nasusunod. Kung hindi mo na kayang wala ka na niyan, tahimik ka na lang. Pero bumabalik sila. Pati sa syudad nyo. Ang sinabi ko lang naman sa kanila na, look, pagka nakaupo dyan sa City Hall, Duterte, either anak ko, o huwag din nyo kaming hiyain. I will not allow na mapahiya yung anak ko na mayor na babae, mayor na lalaki, papalitan lang naman sila dyan sa syudad, na hindi ako makialam. Kasi ipapahiya ninyo yung legacy ko na peaceful na kasi ang Davao. Huwag na ninyong kasi hindi ako papayag. Ngayon,
malapit lang naman election, 3 years. Tatakbo ako ng mayor, mauubos kayo. Tingnan niyo, putang ina yan. Thank you. Ito, pang president, bababa ako ng mayor. Day 1, putang ina. Either you swim or you run. I do not give a shit. Get out of Davao or you die. Yan lang naman anong buhay alam nila yun. Ayaw rin sabihin dyan sa Congress kasi it would be maybe inappropriate. Pero para sa akin, pangkaprangkahan tao, wala na tayong drama-drama dito. Kasi itong kriminal, hindi mo madala ng drama na the rule of law. Thank you, sir. Hindi nakakaintindi niya. Buti sana kung kinakausap mo yung rule of law, naiintindihan nila. Iputang ina, alam yung rule of law. Rule of the money yan sila. And the rule of violence. The only way to deal with them is kung ano yung ginagawa mo, Adre, gagawain ko sa iyo. Pag hinold up mo isang pamilya, ni-rape mo, tapos pinatay mo, masiguro, nung mayor ako, hahanapin kita, papatayin kita. Hindi ko naman tinago sa Pilipinas yan. Paski nung na-presidente ako. Walang kwenta dito. I mean, it could cost my life someday. Kasi yung pinatay ko, medyo nag-ano rin yun eh. May galit rin yun sila sa akin. Pero, sige, ano tayo, total, matanda na rin ako. Basta, yung sinabi ko, nung tumakbo ako ng mayor, at tumakbo ako ng presidente, stop the fucking drugs. Kasi talagang yayariin ko kayo. Nung na-presidente, marami. Kaya sinabi, hindi ako nagbiro no yung Manila Bay na puno talaga yan. Yung hindi naniwala, sorry. Ngayon, kung hindi ko matiis ang bayan ko, nagkakaroon ng spasm dahil sa violence caused by drugs and everything criminal. Pag magtakbo ako uli, alam hindi naman ako takbo. Maski magtakbo lang ako ng mayor, ubos kayo. Alam itong mga putang inan to. Alam mo kung bakit? Alam itong mga kriminal, ano ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanila? Alam mo ano? Baril. Alam mo malakas loob nila? Civilian, walang baril. Akitin nilang bahay, walang mga baril. Hold upin nila, walang mga baril. Pero bigyan mo lahat ng baril. Di magkalma tayong lahat. Maniwala kayo. Ngayon, kung walang tao magtindig para talaga kayo. Kasi ako naman, peace-loving ako. I follow the 10 Commandments. I give importance to every command niyang utos ng Diyos. Pero lang yung thou shalt not commit. Mukhang hindi ko nasunod yan. Wala kang parusa.
Yun naman sinabi ng Diyos na, ito, kumamin. Pag hindi nyo sinunod, ganunin ko kayo. Wala man. Yun, 10 commandments. Tapos tayo nakikinig, sok. Pero kung sinabi ng Diyos na, ito yung commandments ko. Sundin ninyo pag papatayin ko kayo. Datitino itong mundong ito. Yan ang mahirap. Kasi, hindi ko sabihin na ang solusyon patayan. Pero ang anok isa itong criminal, society and criminal, malakas loob itong mga animal na to kasi may hawak nila ang baril. Tapos alam nila yung mga civilian, the ordinary civilian, hindi talaga makipagpatayan yan. At ang ayaw ko lalo na yung kidnapping ng mga bata. Kaya mag-kidnap ka ng mga bata, babae, tapos kidnapin mo pa yung mga babae, tapos i-rape mo pa, o lalo na patayin mo. Nung na-mayor ako, presidente ako, hindi kita talaga bubuhayin. Tapos sabihin na, rule of law, hanggang kailan? Putang ina, hanggang ngayon, nung fiscal pa ako, hanggang ngayon, 10 years from now, yung robbery na nakapending pa. Natapos na lang ako pagka-fiscal, naging mayor na lang ako, naging presidente na ako. Putang ina yung mga kaso. Alam mo kasi pagka may pera, lalo yung mga durugista, they can afford lawyers. And they can delay and delay the case until kingdom come, until you rot waiting for justice. Yan ang totoo dyan. Ayaw ko sa Amerika, I would not attempt to compare my country with. Wala akong pakialam sa kanila if they are successful in solving crimes in 24 hours. But dito sa Pilipinas, pag wala kang, wala ka ng pera, at tapos wala kang follow-up. Yung mga mayaman na mga agrabyado, they can finance the police operation and they can get justice forthwith, maybe immediately. Pero yung ordinaryong taong hinold up mo, pinatay mo, wala na yun. Kaya, magprangkahan, sabihin, alam ko maraming pipiyak dito. Kung makinig ako sa inyong mga ulul kayo, walang mangyari sa bayan din. Kung nakinig ako dito sa rule of law, mga ganon, walang mangyari sa Davao. Hanggang ngayon, Davao will be crawling and maybe rotting. So, mamili kayo. Nung presidente ako, nabi ko, lalo ng mga foreigners, anak ka ng but what divine right na pupunta ka dito sa bayan ko, then you fuck with drugs and kill my people. Bakit kila? Bigyan mo ako isang rason bakit kita bubuhayin. Leche ka. Tangin. Bigyan mo akong rason. Kriminal ka. Durugista ka. Ginawa mo yung gunggong yung mga bata. Bigyan mo ako ng rason bakit bubuhayin kita. Sabihin mo, yung due process, hanggang kailan ako maghintay. Kung ako mismo ang prosecutor, ako ang mayor, mamatay na lang ako yung kaso. Alam ninyo, alam ng Pilipino, ganon ang sitwasyon natin. Huwag na tayo magbulahan. Huwag na tayo magbulahan. Nakaprang ka lang. Kung makapagbayad ng abogado yan, wala.
postpone dito, postpone doon hanggang ultimately surrender yung complainant. Sir, Lalo na yung walang pera. next question. Sino pa? MJ? Patay rin. Same answer. Sir, may gabi. Oh. Kaya nga. Sir, anong komento nyo doon sa binuking kanina ni Colonel Grijaldo na yung yung sabi niyo rin po kanina perjury, yung pagharap nila na may suggested na mga Wala, I'm sorry, but hindi ko na kuha yun either. Wala pa ako yung alam mo, hindi naman, in fairness to Garma, hindi naman talaga ibig sabihin mo na hindi totoo. Ang totoo na yung pangalan niya, Garma, of legal age. Tama yan. Occupation. Tama yan. Pero yung third and fourth paragraph, hindi na tama yun. So, parang true or false ka dyan eh. Anak, kayo mismong, hindi na kailangan manggaling sa bunganga ko. I'd like to address myself to the Filipino people. Hindi na kailangan na magkyak-kyak ako dito. I was once upon a time a president. Hindi ko na kailangan ulitin pa. Alam ninyo ang sitwasyon. Alam ninyo yung maglakad ka ron ng gabi ngayon dyan sa ano, be? Maglakad ka ng mag-ikot ka ng Manila kung makaikot ka ng buhay. Sa syudad ko, kasi ako ang umiikot. At ako yung pumapatay. Hindi naman sila. You know, simple na lang tayo. Simple logic. Mathematics. Bakit tayo magpatalo sa mga bad boys? Bakit tayo magpatalo sa mga kriminal? Bakit tayo matakot dito sa mga sindikatong putang inang mga to? Bakit ako matakot sa mga durugista? Dahil takot ako mamatay, ay putang ina. Siguraduhin mo lang, unahan mo ako kapag hindi, maabutan kita. Talagang, kayong mga, wala, lalo na sa siyudad ko, yung mayor, anak ko, huwag mong hingin ako. Yung siyudad ko, malinis yan. Huwag kang pumunta doon at magdumi ka. Find another toilet. Marami dito sa Pilipinas. Dito. Better still go out of the country and go somewhere else. Next question. Sorry. No, it's okay. It's okay, I'm sorry, sir. Nagtatanong lang rin ako. Pati ako dito, maingay rin eh. Stop lang. Mabuti, paminsan-minsan na lang kasi ako na pupunta dito, hindi naman tayo. Ayaw, hindi ako nagbibiro. Naglaki ako sa gobyerno.
empleyado lang. Prosecutor hanggang presidente. Sweldo lang ako. Kaya kung magpunta ako dito, pamasahe, big deal na yan sa akin. Idabalik yung back and forth. Gastos yan. Noon kasi charge mo sa gobyerno. Ngayon ko saan ko i-charge? Sa asawa ko, mumurahin pa ako niyan. Wala ka nang iniintrigo buwan-buwan tapos ngayon dito ka pa maghingi sa akin? Kaya hindi ako nagpapatawa. Kaya sabi ko na kanina, gusto niyo ubusin na ninyo yung tanong ninyo ngayon. 24 oras tayo hanggang bukas. Kasi mahirap magbiyahe dito. Maggastos na naman ako. May savings ako. Malaki ang savings ko. Malaki ang sweldo ng pag-retire ko. Ang problema, hanggang kailan ako dito o kailan ako mamatay. Ngayon, 73 ako. Kung paabutin ako ng Diyos ng 95, saan ako maghanap ng panggastos? Maghingi pa ako sa mga anak ko na puro hirap rin. Wala man ang anak na milyonaryo. Magtanong kayo sa Davao. Tignan niyo yung mga bahay namin. Bahay nga. Pero sabihin mo maluho, mansyon. Tignan yung mga sakyan namin. Ako, 79 years old. Hindi naman totoo yan, 79. Nakawag pa kaya ako ng 79 years old. Makakita dito ng 79 years old. Sabi, putang inyo, papatayin ko kayo. You think a 79-year-old guy can threaten criminals? Kasi, yan silang pagtakot lang yan. Kasi kung itong gobyerno na ito, kung maaari lang, magpabili ng baril na mura. Kasi yung paltik sa Danau lang, lisensya, bigyan mo lahat ng tao ng baril. Di ba? Tabla na. Yung mga kriminal, gano'n yung magkagong yan. Kaya ako, wala akong, alam mo, ang pasensya ko, ang pasensya so kapwa ko tao hanggang ganyan kataas. Kriminal, ganyan lang ako. Gano'n lang. Utang ina pagka nagkamali ka, hanggang dyan ka lang. Hindi ka napapalusutin. Hindi ka pa. Hindi ako maniwala na kailangan mo mabuhay at the expense of the other guy's pocket. Bakit ka mabuhay sa bulsa ng ibang tao? Kung wala kang pera, pues, mamili ka, ilang Jones Bridge, ilang bridge yan dyan. Mamili ka lang sa anong bridge ka tatalon dyan. Ano? Kung wala ka man lang pagkain, tapos desperado ka, gusto mo mag-hold up, ay, bukang ina. Maghanap ka na, mamili ka na ng tulay ng gusto mo dyan. O, umakyat ka dyan sa building yan, sa lumang eskolta na yan. Total, pagdating mo sa baba, isang boom. Tapos na. Wala nang problema mo. Tangina yan, bakit mo damayin yung ibang tao na hirap na nga sa buhay, hold upin pa ninyo, takutin pa ninyo, may kotse nga, hindi naman sa kanya, sa kumpanya, nakakotse lang, tapos, ang ayaw ko, alam ko kayo mga kidnapper, pag kinignap ninyo isang tao at pinatay ninyo,
hindi ko kayo bubuhayin. At kung malaman ko kung nasaan ka nakatira, saan ko yung kikidnapin ko yung isang anak mo, itapong ko yan, putang inang. Itapong ko dyan sa dyan sa baka akala ninyo, you do not have a monopoly of evil in this country. Lahat tayo may sungay. Kaya lang sa ating upbringing, religion, sa disiplina, nagpipigil tayo. Pero kung ang tao, you rob him of his hope and, anak, ganun. Ang advice ko, patayin mo. Back up kita. Kidnapin mo yung bata. Tapos, itatapon mo na, hindi mo na isasauli. Tapos, tatanggipin mo yung ransom na ibabayad sa inyo. Para pagkatapos ni Hinuhay, basta na lang tapos na. Pagka ganun po, marami tayong kriminal dito. Ang unang kriminal dito, yung naging presidente ninyo. Kasi kung hindi ako naging presidente, putang inaw, kasama tayo dito sa sindikato natin. Kidnapper rin ako. Hold up rin ako. Huwag rin akong bulahin ako. Takot-takutin yung baril-baril ng mga sindikato. Sabay sa impyerno, gusto mo. Maghanap ko ng handcuff. Sino kriminal na kursunadang mag-handcuff kita. Sabay tayo magtalon rin sa gusto ko nang mamatay. Alam mo, huwag mo ninyo, do not fuck with me. Kasi ako gusto ko na rin mamatay. Kaya huwag mo akong bigyan ng dahilan na patayin ka at magkamatayan na tayo. Kako, at the age of 73, 79 pala. Sa alala niya, hindi, si Sal, binibiro ko si Sal, kasi si Sal ayaw umamin, matanda siya sa akin. Siguro si Panelo, basta matanda yan siya sa akin, bata-bata lang. May katanungan pa? Yes, Ms. Pa. Mr. President, naniniwala ho kami at naniniwala ho ang Dapawelyo na maganda ang ginawa ninyo sa Davao. At lahat ng sambayan ng Pilipino ay naniniwala maganda ang ginawa ninyo sa bansa. Bakit tila baga ang administrasyon ngayon ay buhos or all hands on deck ika na sa pagsira sa pangalan ng Duterte? Bukod ay pagkus na maganda naman ang inyong ginawa. Kaya sinabi ko, I don't give a shit. Kung ako, tapos na ako, pinakita ko na yung, ika nga sa yung salida ko. Yung salida, yung show ko. Bisaya, yung Espanyol, pati Bisaya, yung salida. Napakita ko na yung salida ko. Inyo na naman. Tapos na ako. At least sa panahon ko, kontento ako na I do not have to get an approval from anybody. Dito sa konsensya ko, may ginawa ako para sa bayan ko. At marami akong, at least dito sa mga Maynila, hold upper ng kung ilang mga sindikato. Kung magsabi kami noon may 10,
na sindikato ito malalaki, siguro naiwan pag alis ko, may mga tatlo, dalawa, tatlo. Hindi ko maubos. Hindi ko maubos kasi naubusan ako ng bala. Hindi kasi magprangkahan tayo. Sabi ko magprangkahan na lang tayo. Huwag lang tayo maglaro-laro dito. Total, hindi naman ako public officer. Huwag na tayo magdrama. Alam mo, kung kayo mga criminal, kung ano-ano, kaya kong gawain yung ginagawa ninyo. Plus 100 times pa. More cruel and more violent than what you can do. You do your worst and I will do mine. At doon na lang tayo magkita kasi pagdating ninyo may surprise kayo. Kasi dapat mauna ako. Kasi pagdating ninyo sa impyerno, magtaka kayo si Satanas, wala na sa trono nila. I'll give you a riddle. Sinong nakaupo pagdating ninyo sa doon sa impyerno? Sino nakaupo sa trono ni Satanas? You guess. 2 each. Si Satanas, nag-manicure lang yan sa paa ko. Bakit ako magpatalo? Gago. Magpunta ako doon sa impyerno para pasunog lang tapos si Satanas ba tigas-tigas doon. Sabihin ko sa kanya, bakit? Naging presidente ka ba ng Pilipinas? Hindi, ako, sarcasm plus malicious, na ako. Pero napipilitan ako kasi yan ang kailangan ng mga kriminal. Hindi mo madalas pakiusap yung mga putang ina yan. Walang mangyari yan. Kayo, alamin niyo. Madala mo itong mga... Pagka nakahawak ng baril yan, sabi ko sa pulis, kaya sabi ko sa pulis, patayin mo. Tanungin mo yung mga pulis dito. Sabi ko, wag ko kayong makita, maabutan sa ospital na nakatingalo, na binaril kayo ng kriminal. Dapat yung kriminal ang nandyan sa emergency room. Kayo yung pakapi-kapi pagkatapos ng trabaho. Sabi ko nga, no quarters given, no quarters asked. Yun ang training ko. Ang problema lang kasi ay ang nasa kampo ako dito sa civilized world. Kasi kung nalagay rin ako sa kampo dito sa mga ulol na to, the evil, at tagal na siguro ako sa kulungan, ay patay na. Ikaw, Lorraine. Mr. President, Sir, nagmo-monitor ako ng mga comments, sir, during the Senate hearing. Tapos yung predominant na narinig ko, we miss this President. We miss yung ganitong malakas na paninindigan. At nanggagaling kasi yun, sir, sa mga taong malungkot na at natatakot sa mga kriminal at kriminalidad
So, ano po kayang pwede niyong sabihin sa ating mga kababayan para bigyan niyo naman ng konting lakas ng loob? Alam mo, to my countrymen, many, maybe almost half of the population, maski dito sa kwartong ito, hindi niyo magustuhan yung demeanor ko, yung asta ko. Sabi, ito ba mayabang ito o ano ba gustong ipakita nito? Yung naging presidente na ito, naging mayor na ito, ano pang gusto niyang ipakita? Ang gusto ko kasing ipakita is my message primarily to the Filipino people is that ito sasabihin ko para ito sa inyo. It is really actually to protect you. Na itong mga kriminal, nagbibigay ito ng problema sa atin. Alam mo, pag ikaw ay isang wage earner lang, ordinary, trabaho ko lang sa hotel, may anak ka, nag-aral, tapos college sa gabi. You know, every night, kung sa trabaho ka, o nasa bahay ka na, tapos naghihintay ka pa, magsige ka tingin ng relo mo, lalo na kung may bagyo, hindi mo malaman kung yung bus na sinakyan ng anak mo, hinold up, o naglalakad yung anak mong babae, dinampot. Yung sense of security, wala. Sa Davao, meron talaga. Kasi pag nagkamali ka talaga, let me be very bastos ang bunga mo. Do not fuck in my secret. Huwag mong galawin niyang inosenteng tao, lalo na yung mga bata. Pag ginalaw mo yan, hindi kita papadusutin. Yung mayor ako. Nang magtanong kayo, I'm sure almost nasa isip, Mayor, ilan ang pinatay mong kriminal sa Davao? Hindi ko naman masabi mo, I can't quantify it. But sinabi ko lang, there was, we enjoyed a little place, or there was law and order, sumusunod naman lahat, malinis ang Davao, sumusunod naman sinabi ko na huwag natin hiyain ang, maraming bisita dito, pagandahin natin ang Davao. Kayong mga kriminal, umalis na kayo. Nung punta kayo sa ibang lugar, ayun, may sinasabi ako na mga cities, pero out of respeto sa kanila, I will not repeat it again. Mukhang mai-insulto rin sila. So, umalis kayo. I'll give you the chance. Pero wala ko talagang patience sa maliit masyado ang magkamali ka lang ng kunti. Pagka-criminal ka, may record ka, galing ka sa munti o nakulong ka na, at may record ka sa database sa nasyonal, mag-ingat ka talaga kasi kunting katamali yan, tatapusin kita. Para ano? Para sa bayan. Maniwala ka o hindi, strange as it may seem to you to hear it, maybe, para sa bayan. Para sa mga pinsan ko na walang pera, walang kotse, naglalakad. Para sa mga kapatid kong Pilipino dito na mag-uwi, tapos magsakay ng bus, tapos hold upin pa yung bus, kukurin pa yung pera, at minsan may binabaris na may sinasaksak. Alam mo, we pray to God for justice.
Diyos ko po, bigyan mo kami ng hustisya. Ngayon, tanungin ko si Diyos, Diyos, kailan kami maghintay? At least, bigyan mo kami ng time limit. Padaan mo lang dyan sa pare yung message na ito yung sagot ko. Hoy, Rodrigo, gago ka. Yan. Pero kung wala kang binatagong time limit at magtitiis kami dito araw-araw, may ma-hold up, may ma-rape, at least one rape is killed a day, one kidnapper killed a day. Minus-minus yung buhay natin dito. Gawin akong mayor dito, di ba? Putang, inalmalinis itong sabihin ko, diba? Hindi lang ako makatakbo dito. Tatakbo ako ng mayor dito. I'll not mention a particular city. Pag sinabi kong umalis kayo dyan, bigyan ko kayo ng cement trunks na bilihan ko kayo. Diyan sa Baklaran, marami dyan mura. Maglangoy ka, huwag ka nang huminto. Basta langoy ka na lang hanggang saan ka mag-abot. Putang ina mo, huwag ka nang bumalik. Do not look back or try to swim back. Kasi naghihintay ako dito, may baril, putang ina mo. May katanungan pa, MJ? Ay, one more. MJ. Sir, ako ulit. May pinapatanong po yung taong bayan, sir, kasi aside po sa problema sa illegal drugs, problema rin po ngayon sa bansa yung disaster response. Disaster response po, sir. Apo. Recently kasi, Mr. President, the current leader has been asking his people what to do at the day of the storm. And we remember you condemning a politician before na sinabi niyo po na dapat hindi ka nagbibigay ng instruction at the day of the storm. Sir, disaster response. Ano po ang mensahe ninyo sa ating mga kababayan na hopeless, sunod-sunod po ang mga bagyo. The latest is Super Typhoon Christine and now meron pong bagyong Leon. Alam mo, in fairness to the President, kay Mr. Marcos, awa naman si Presidente, hindi naman siya magdapat every typhoon o every mag-order pa siya ng ito. In place na yan. So, there must be a module for every agency that has something to do that would respond to any calamity or fortuitous event that would be nandyan na yan in place. Lalo na yung police pati military, alam na nila yan. There must be a unit in the military na may mga speedboat or a boat somewhere na automatic na yan. Hindi na kailangan na ano pa. Pati yung police, dapat ganun. At hindi na kailangan ang presidente pa yan. Sila na mismo. Because in every crisis, kaawa naman itong mga police pati military, sila yung nagiging punching bag. But sino naman ang tawagan natin? Who can better respond to a crisis as quickly as the police and the military? Sila yan eh. Lang ngayon, kayong mga military and police, I know that you are overworked, overtasked. Galing ako sa Malacanang. Pagpasinsahan na natin yan, kasi ganyan ang sitwasyon natin. Maybe at some other time in the future, we on our organizations sa gobyerno. Pero sa ngayon, nakasanayan tayo na ganito, at the fastest way really for a reactive move, police alam ko nakakaawa, pati police, especially if they are put to task for being flagged na ito pagkukulang. Hindi madali yung trabaho nila.
Hindi madali ang trabaho. Walang tulog, walang duty ng 24 hours. Alam ko hirap sila. At alam ko na how they suffer. They're not only enduring it, they're suffering. Pero, alam mo, Adre, yung mga police pati military, tiisin na muna natin kasi ganito ang sitwasyon ng ating bayan. Maybe, in the fullness of God's time, pagka nagkaroon tayo ng kunting improvement sa economy, pera, and we can elect more progressive leaders in the local level, maybe things would improve along the way, but it would take time. In the meantime, yung practice na abutan natin na gano'n, we just have to make it. Masama man pakinggan, pero papasinsahin muna natin kasi yun talaga ang totoo. Right, next question, Marlon. Mr. President, pihit lang ako ng konti sa campaign, sa election. Gaano ka-importante itong nalalapit na midterm elections at bakit kailangan ko iboto yung mga kandidatong i-endorse niyo? Alam mo, I hate to ay kung sabihin na marami rin akong pakutangan ng loob na tumulong sa akin, but gusto ko sana mag-neutral na muna at allow people to, kasi gusto kong udyukin yung tao na mamili kayo ng mga kandidato that who are really itong pagtatakbo ng bayan, syudad. Parang negosyo rin ito, parang hotel management yan eh. It's really actually management. Paano mo i-manage yung business dito, ganun, police dito. It's a huge task, but it's a management thing. At kung maaari sana, ayaw ko naman i-discredit yung mga politicians because they are sa ayaw mo at sa hindi. Kasali na yan sa Alam mo bakit? Mahirap lang ang Pilipinas. Lalo sa probinsya. Kailangan nila ng eskwelahan. Kailangan nila yung lubak-lubak na basura na saan siya pupunta? Barangay captain. Saan nagtatakbo ang barangay captain? Mayor. So, itong fundamentally feudal talaga tayo hanggang ngayon. Aminin man natin, hindi, we remain feudal. For everything sa barangay captain. Medisina, kung hindi kayo ng barangay captain, tatakbo yan sa deputy mayor. And tapos yung deputy mayor, tatakbo sa mayor. Then the mayor would facilitate, tawagan yung doktor. Sige, dalhin nyo sa ospital. Pero kung ang isang tao, lalo na yung taga-bukid, kung may sakit yan sila, baski malaria, hindi yan siya pupunta mag-so. Hesitant yan. Nandiyan, magpunta yan sila, magsakay ng pasahero, magbaba dyan sa harap ng ospital. Minsan mag-upo lang yan, mag-isip kung paano lalapit doon sa desk o sa information at mapagsabi na mayroon kaming pasyente. Because nagpaiwan ng feudal system. Kailangan nila ng amo, barangay captain, o deputy mayor, or mayor. Kaya ganun ang politika. Ang politika natin, political system is feudal. Until now. Sir, maraming salamat. Para dun sa mga panahon natin ngayong araw na ito, medyo pagod na si Sir kasi buong araw na siya. Okay? Ako na naman yun. Pagpabida na naman. Alauna siguro.
yes. Isa na. Sandali lang. Okay. Sir, kuha tayo ng Hindi dalawa man pa. sabi ko, punta pa raw ako ng Batangas bukas, pero hindi naman tatakbo yung Batangas. Pwesto yan dyan eh. Dalawang katanungan. Sige, isa. Ngayong gabi, Mayor President Duterte, kayo po ay inangaan po ng mga kababayan po natin OFW sa inyong panunungkulan noon. Marami po kayo ang naisalpa ng mga Bakit ngayon hindi na? Bakit noon? Bakit ngayon pala? Meron po kasi kung lumabas na balita ng nakaraan na mayroon pong hinatulang mabitay po doon sa ibang bansa. Isa pong nakakalungkot. Ano po ang inyong reaction patungkol? Mahirap yan. Mahirap yan. Tayo dito, tinanggalan natin yung death penalty. And almost yung civilized nation. I would not name any particular country na sabihin mo. Nandiyan pa rin yung death penalty. Alam mo, huwag mo na patayin yung tao. Ibigay mo lang sa akin, ako na lang magbaril para walang uluhin ko na lang para pero sabihin mo nga, kulungin na lang natin. Pero sa dito sa mga kagaya ng mga leader, depende sa init ng ulo. At depende kung anong ginawa mo. Akala ko mo, papasukin mo yung bahay. You ransack the house. You rape the wife. Tatalian ninyo yung asawa at mga anak at yung mga helpers gagamitin ninyo. At yung iba, pagkatapos kunan yung pera, para hindi mamukan, papatayin pa. Yung pagkaganon, tumatanggap yan. Kaya mas mabuti mag-retire na lang talaga ako. Hindi ko matanggap yan. Kung ako ang mayor, o maski hindi akong mayor, kung sa Davao yan, dudukutin kita. Ano ba namang kabalastugan? Bakit ko gawin ang kapwa mo tao? Kung nakawan mo, dito nakawan mo, huwag mo nang, bakit mo kagalawin pa yung babae? Nanakaw ka naman ng pera, yung pera dalhin mo doon sa hanap ka ng babae, bayaran mo. Bakit ripin mo pa yung mga it does not make any sense at all to me. Criminal man ako, pero gamitin ko yung utak ko. Yung gano'n na mag-rape ka, kung noon mo na ng pera, kinuha mo na yung pera, hindi maghanap ka na ng babae, bayaran mo. Bakit mag-rape ka pa dito? It does not make any sense at all. Kaya, namamatay kayo. Kaya, iwasan natin. Huwag kayong pumasok sa Davao. Lalo na kung ang mayor, mga anak ko pa, poprotektahan ko talaga yung administration nila because it will also reflect on me. Matagal akong mayor eh. So yung mga bata na yan, naging mayor yan dahil sa pangalan ko. Ako naman naging mayor dahil sa tatay ko. Ayun, tatay ko talaga mabait. Hindi makapatay ng cockroach yun. Pero nung panahon na yun, ang Davao, peaceful pa, hindi masyado. When he was governor, 3 terms, hindi pa kasi wala pa yung hold up, wala pa yung droga. Yung tatay ko was appropriate sa panahon niya. Ngayon, itong Pilipinas, suffered itong droga, itong mga hold up, ako ang nilagay ng Diyos kasi ako ang appropriate niyan. Kasi yung tatay ko hindi talaga papatayon kailanman. Ako dito, 1001, 1002, 1003. Hindi ko na mabilang. Gusto ninyong magdagdag, tayo. Kung gusto ninyo, barilin niyo ako sa likod. Dali naman.
preparado na ako dyan. Tsaka matanda na ako. Okay. Isa pa, Miss Pam? Tsaka kaganti yung, alam mo, marami akong mga relatives na muro, ha? Lola ko, muro. Hantingin ko yun yan. Miss Pam, next question. Sir, asking for a friend. Hindi lang po ni Senator Coco Pimentel kanina na ang hiling pong naganap sa Senado ngayon ay hindi lamang po limitado sa EJK, kundi sa Philippine Drug War under your administration. Sir, once and for all, can we hear it from you? Nasa Narcolis po ba ang pangalan ng Marcos Jr. noong panahon na ito ay lumaging sa inyong Wala. Wala. Ito prangka-prangkan. Hindi naman nawala na ako. Hindi man masyado kami kilala niya. Kaya kung nandiyan yung pangalan niya, I would have forced a lie in public. At saka kung nandoon yung pangalan niya, isasabi ko talaga, yung pangalan mo nandiyan. If I name one, I name all. Binasa ko eh. So wala naka-eskapo doon. Bakit ako wala. In fairness to the President. Pag last question, Iba yung madami yung tanong. droga niya para sa babae siguro, hindi yung para sa... Next question. Iunin mo siya, Viagra, marami na klase ngayon. President Mayor Rudy Duterte. Dalawang question lang po. Hingan ko lang po. Isa-isa muna. Una pong tanong, President Duterte. Nung nakaraang press conference ni Vice President Sara Duterte, tinawag niyang hindi presidente o facto ngayon ang current president. Kung kayo po ang tatanungin, ano po ang reaksyon niyo sa pahay po ng anak niyo? Well, I may have to disagree with my daughter. Not totally. Baka kulang sa expectations niya. Siguro ang role model niya yung tatay niya. Ito naman, hindi naman lahat ng presidente kaagad. But itong sitting president ngayon, I know in my heart, not because hindi ko magkaibigan. I know that what he, by the way, what is he supposed to do? Nakaupo dyan siya sa manok na yan, bayad siya. Anong gawin niya? Init siya ng utot niya dyan sa, siyempre katabaho yung tao. Kaya lang siguro, hindi, yung estimation sa ibang pudro, medyo kulang. Kasi, ito naman, hindi mayapang. Ito sa spoken. Hindi naman kahit sa akin na, pot, tayong ginagawa, leche ka, yawa ka, hambog, story. Pero pareho na lang kami. Last question po. Ano po ang reaksyon ninyo sa ginagawa po ngayon ng Kamara laban sa pamilya ninyo, ang ginawa nilang Quad Committee at ang patuloy pong pag-ibigin po sa budget po ng Office of the Vice President? I really do not know. I have to talk to my daughter. Who are these people that's after her skin? Palagay ko naman, hindi sa politika, kasi wala namang ambisyon yung anak ko magiging presidente. There was never, nandiyaman ang Diyos, there was never a time that we talk about the presidency. Sabi ko nga sa kanya noon, magpasalamat ka na sa Diyos na inabot mo yan. O para sa akin, babae ka, okay na yan ka. Sir, last po. May tanong last ako. Ma'am, May Mr. buntot President, yung last mo. Gano'ng kahaba yan? Ang nakaraan po kasi sinabi rin po ni Vice President Inday Sara doon sa kanyang press conference sa OVP
Natanungin daw po kayo kung totoo nga daw po na hindi niyo po daw siya totoong gusto patakbo yung presidente. O baka reverse psychology na lang daw po siya. Tama na. Ayaw ko talaga. Una-una, naaawa ako. Sabi ko dahil dumaan ako. At huwag sana mainsulto ang Pilipino. Putang ina. Wala kang makuha. Magtrabaho ka, magising ka ng alas 6, maligo ka, kain, punta ka ng mga 8:30 to 9 sa tapos trabaho na. Doon ka kain, tapos to start 1. Palit-palit yung maraming kwarto yan eh. Maraming kwarto yan magkaharap. Pagkatapos niya mga nan, paalisin na yan sila, iba na naman ipaupo doon. Iikot ka, ibang hanggang gabi yan. Ang sweldo mo, wala. Sa totoo lang, pero sa pagod mo na yan, 300 plus thousand. Yan lang ano ba naman. Tapos, yung pag-uwi mo, hindi, mahal ng gobyerno, kunin pa sa sweldo mo, utang ina yan. Bakit ka magtiis na trabaho ng gano'n? Ako, dumaan ako dyan, sabi ko, ano makuha mo dyan? Hindi ka na mapapangalunin ng sipsake. Punta sana ako, sabi na, o sige, every month, papanaluin natin yung presidente, para okay na sana. Kita, Meron pa ba? napunta pa kayo ng Davao? Kita ninyo yung bahay ko? Oh. Kita ninyo yung sakyan ko? O di pick up rin? O dito, pick up rin? Ano ang nagbago sa buhay ko? Ang nagbago, ang bayan na pinagpatakbo. Pero, yan ang sabi ko sa Inday. After this, maghanap pa na lang ng mabuting negosyo. Di na bali at the start, kikita ka ng maliit. Let it grow and pray to God na suswelting ka. Pero kung dito ka sa gobyerno, pakabutan. Pera gaba. Pera ano. Next. I only stayed sa gobyerno because I enjoyed my trabaho ko. I was enjoying my work as a prosecutor. In love ako being a prosecutor. Kaya nagtagal ako yan. Matagal ako nag-resign before really I decided that I have to resign because I have to make more money. Kasi yung mga anak ko ay yung tuition at pamahal ng pamahal. Next. Ngayong gabi, Mayor, mangingi lang po kami ng komento sa tungkol sa sinasabi ni Vice President Sara Duterte ni Carl Crispo. Naalala po natin na 30 years ago ay ipinalibig niyo po ang Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Ngayon po, ayon po kay Vice President Sara sa kanyang press ko, sinabi niya kay Senator Amy Marcos, pag ayaw daw tumigil sa kabanat itong mga kongresista sa kanya, ipapahukay daw niya si pinalibing mong si Ferdinand Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani at itatapon sa West Philippine Sea. Ano po ang inyong masasabi? Tatlo yung anak ko. Isang babae, dalawang lalaki. Ang nakakuha sa ugali ko, sa bungaan ko, bastos, Inday. Pero yung kanyang ginawa, extended hyperbole lang yun. Wala naman. Bakit mo naman gawin ng ano lang yun, yung talaga, siguro, nagalit siguro siya na, ako gano'n ang salita, no? Yung presidente ko, gano'n, putang ina kayo, pero hanggang dyan, istorya lang yun, pare.
Wala magtotoo dyan. Pero ano lang dyan yan sa mga criminal pag na-warning ako. Kasi, alam mo, pag sinabi ko nung mayor ako, pati presidente ako, stop. Yung hindi naghinto, na-disgrasya talaga. So, I'm sorry. I am sorry. Ginusto ninyo eh. No, I said, you make your own history in this world. Ikaw yung humahawak ng buhay mo. Kung anong mangyari sa buhay mo. Pag yan ang pinili mo, tapos nagkaletse-letse, face the consequences. Kasi pagdating ng putukan, sigurado ba? Kalaban mo ang gobyerno eh. O kagaya ko. Eh kung maka-mayor ka tapos presidente ng kagaya ko na mainit dyan sa ganun. Kung sabihin mo lang, wala kang pera, mahimong trabaho, maghanap ako ng paraan. Ibibigay ko yung sweldo ko itong buwan na ito. Sige, you start mag-umpisa ka kung saan ka tulungan kita. Hindi naman tayo manhid yan sa awa. Kasi galing rin ako sa mahirap. Mahirap lang kami. Yung totoong last na. Di ba? Wala na. Ayun, yun. Alas 9 pa. Mga alas 2 siguro pwede na tayo. Yes, sir. Kaninang umaga, nag-umpisa po yung mayor. Hanggang yung natapos. Wa pa mahuman? Wala po mayor. Ang ipangita, hinahanap ng mga tao po, ang inyong leadership. Kung sila lang daw po ang masusunod, gusto po nila magiging president. Ano po ang sagot mo sa kanila? Alam mo, sa totoo lang, na-in love lang yung mga tao sa mura ko. Walang pinagkaiba dito ngayon sa yung sumunod pati yung pareho yung nagtatrabaho, pareho yung may inuutos. Ang nimimay sila ng tao, yung mga potang inang yan. Yung mga ganon. Nasanay ako sa, bastos ako eh. So wala akong magawa. Galing kasi ako doon sa baba. So, ang bunganga ko, laki talagang, kasi mahirap lang kami. Talagang mahirap lang kami. Galing kami dyan sa, ngayon, nag-improve na yung Dewey Boulevard na yan. Yung panahon, 19, squatters area yan. Kangkungan yan. Ang lakarin namin, naka-elevated wooden plank. Puro kangkungan. Overtime, buhos ng lupa galing sa bukid. Naging gano'n na. Absolute last. Totoo. Pagkatapos ng huling katanungan, marami tayong last. Pagkatapos ng huling katanungan at sagot, yung mga may nais mag-group picture lang kasi kaya ng oras natin. So, maayos lang po. They will be around the table. Yan, nakaupo si sir. May mga nakatayo dito and the others can, in front. Okay? Gusto niyo umikot pa si sir? Okay. Okay. O pwede, by table. Stay where you are. Unang mag-ikot. Okay. So, Sir, kayo lang dito. Sila yung last pupunta. question. Last question. Last, madam. Yes, ma'am. Anong sinabi ni Mayor? Na pinapalakas po ni Mayor that time, na idinipin daw po siya doon sa work jobs po niya. Mayor po Tino. Mayor, may lang kayo kasi kayo po yung
Ma'am, pagdating ko sa opisina, nandiyan na yung listahan. Hindi ko listahan, hindi ko alam kung sino yung mga gago na sa droga. Listahan yan ng buong Pilipinas. Hindi akin ho yan. I do not have the capability to make a list. Ang mayor ako kung sino-sino yung mga tao dito sa Pilipinas na sa droga. Pag upo ko, binigay na yan ng pulis. Kung ngayon, kung may dapat siyang patayin yung pulis. So, marami mang pulis dyan. Mamili na lang siya kung sino dyan ang wala siya. I do not have... wala akong kapangyarihan na mag-gawa ng listahan dyan. Okay, sir, last. Lasin mo ang... Yes, sir. Hindi. Sige, nag-i-enjoy kasi sila. Alaikum salam. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala, Tatay. Magandang gabi. Tatay, ang tanong ko po, bakit nung presidente ka, hanggang ngayon, ikaw pa rin ang hanap-hanap na mamayang Pilipino? Lalo po sa mga kamag-anak mo sa Bangsamoro. Kahit ngayon, naghihintay sila kung ano yung iutos mo, gagawin po namin na taga Bangsamoro. Kung naiutos ka para lang sa bayan, gagawin po namin, Tatay Digong. Mahal ka namin, Tatay Digong. Mabuhay ka! Alam mo bakit? Kasi ang lula ko Maranao. Sige, ma'am, Inlet, tapos si Madam, sige. Inlet. Yan pa rin po mga magandang gabi po sa akin. Ayun pa rin po ang tanong ko, bakit yung sabi mo kay Sultan, bakit hanggang ngayon, mahal ka ng taong bayan? Sabi ko, baka ginagawin mo yung mga tao. Alam mo, ma'am, I appreciate it. Kasi alam nila na mahal ko rin ang taong bayan. Pero ngayon, ano na lang, tanggalin mo ng lahat ng mga lalaki, babae na lang. Napanood lang po namin kayo kanina na sa hearing sa TV. Natulog po ako. Tumago pa ako. Kita niyo naman nakatsinelas lang ako. Sa pagmamahal po namin sa inyo. So, kahit anong mangyari po. Ang lola ko ang Maranao. Yan lang ang connection ko sa Moro, sa Mindanao. Ma'am, Kaya, pagpasok ko sa politika, acceptable ako sa Moro kasi alam nila. Yes po. Kaya po tayo bigyan na Bangsamoro. Dahil po sa inyo, download po namin sa inyo, Tatay. Kasi sa Moro, kasi pag may dugo ka Moro, Moro ka na. Total. People is love to total. Gusto ko siya. Gusto ko siya tibukin. okay. So, okay. Okay. I'm sorry. Oh, Nice. Very, very not believe. okay, that's good. I'm Welcome very, to very the not Philippines. I appreciate it. I appreciate it. That you love the Philippines. It's like very, very many business people. It's not good. You are from what country? China. I'm Chinese, Gansu. Oh. My grandfather Lam. I'm Chinese. I'm very, very not good. I'm not. Thank you, sir. So, para sa first group picture, yes, sir.